Praise the Lord. Hallelujah. Bisa pa po natin palakpakan ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Napakaganda po na nakikita ko po ang mga anak po ng Diyos ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Wala pong mapagsidlan ang ating pong kagalakan sa ating Panginoon. Amen. At ngayon nga po, huling Sunday na po ito na month of July. Amen. Kaya mahirap po talagang maghanap na magiging topic. Kasi nga po, for the whole month of July, tayo po ay naka-series tungkol nga po sa sanctification. Amen. Kasi kahit po sa Sunday School, sanctification, Bible study natin, prayer meeting, ganoon din po, sanctification po ang nagiging topic natin. And for this last Sunday, mga kapatid, gusto ko lamang pong kumbaga tapusin ang linggong ito patungkol nga po sa sanctification. Ngayon naman po, it is the miracle of sanctification and the beauty of holiness. Yan po ang magiging topic po natin. Ang himala ng pagbabago at ang kagandahan ng kabanalan. Amen. So bago po tayo dumako mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Amen. So mag-pray po tayong lahat. Panginoong Yesus, muli po sa amin pong pagdakong muli sa pakikinig ng iyong mga salita. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong paggabay at pangunguna. O hindi po hahantong sa pagkatuto ang iyong mga anak, maliban na ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan. Iyo pong kasangkapanin ang iyong alipin, ang kanyang labi, ang kanyang puso't isipan, Panginoon, na maging daluyan ng katotohanan upang ang naisin mo ay mahayag sa aming kalagitnaan. Panginoon, idinadalangin ko po ang ating mga kapatid, sila ng mga makikinig ng iyong tinig. Pagkalooban po sila, Panginoon, ng kaunawaan sa iyong mga salita upang sa amin pong pakinig, kami po ay matuto. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen. Amen. Praise God. So gumaganda na po ang panahon. Amen. So halos buong isang linggo mga kapatid, tayo po ay inuulan at napakarami nga pong baha sa ating pong community at nakita po natin sa mga news items sa mga TV, talagang malalim pong baha at malaking permisyo nga po ito sa mga katulad po natin mga mahihirap. Lang ating po mga tirahan ay nanudong po sa lugar na kung saan mabababa at tayo po nakakaranas ng mga gabinte o kaya gabewan na lalim po ng baha. Subalit sa lahat po ng ito mga kapatid, alam ko po na walang bagay na ginawa ang Diyos na walang kabuluhan. Lahat po yan ay meron tayong dapat matutunan. Amen. Maging sa mga kahirapan, tayo po ay dapat magpasalamat sa Kanya. So ngayon nga po umaga, tayo po ipapailang lang sa topic nga po, the miracle of sanctification and the beauty of holiness. Amen. Sanctification is a supernatural work. Amen. Pag sinabi pong supernatural, ito po ay isang gawain na tanging ang Diyos lamang ang siyang makagagawa. Kaya nga po ito ay isang himala. Amen. Himala po yun. Mga kapatid, yung pagbabago natin, himala yun. Kasi ang binago ng Diyos, isip at puso natin. Amen. Di ba? Tanging ang Diyos lamang ang makagagawa po nito. And
Sanctification is not just a matter of self-improvement. Akala natin, porque nagbago tayo, na-improve na natin ang sarili natin. No. Kasi ang improvement ko, pwede mong magawa kahit hindi naman affected yung puso mo. Yung isip mo lang pwede, gagawin mo yan. Pero yung convincing power ng Diyos para magbago ang tao, wala po. Amen. Kaya nga po, yung mga pagbabagong nagaganap sa mga tao ng sanlibutan is all superficial. Panglabas lang po yun. At ako po'y maraming alam. Nung ako po'y bata-bata pa, usong-uso po noon ang kursilyo. Amen. Madami pong mga kursilyista na sa paglabas po sa kursilyo, paiyak-iyak pa. Amen. Nagbago. Pero yung pagbabago nila, wala pa ang isang linggo, balik sa dati. So wala po talaga eh. Walang saysay ang pagbabago kung babalik ka rin lang sa dati. Amen. Dahil ang totoo pong pagbabago, it is a transformation of the heart and soul. Shifting desire from sin toward God's will. So meron po talagang shifting na nangyayari. Kinakailangan may maganap na paglipat mula sa kagustuhan sa kasalanan. Ngayon po naman, tayo po ay nagkakaroon na ng pagnanasa na sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, sinasabi ko po na ito po ay isang himala. Amen. Ang pagbabago ng tao is a miracle. Amen. Ang dami na nakapakinig ng Word of God, pero walang pagbabago sa kanilang mga buhay. Bakit? Kasi walang himalang naganap sa puso at isipan nila. Amen. Supernatural po yun. Hindi gawa ng tao at hindi ginusto ng tao na tayo po ay mabago. Amen. At dito nga po mga kapatid, yan. Puritan Thomas Watson says, after the fall, the affections were misplaced on wrong object. So, pagkatapos daw po ng pagkakasala nila Eva at Adan doon po sa hardin, ang pagmamahal ng tao ay namali po ng kalagayan, na misplaced mga kapatid. Amen. Doon sa wrong object. Dati po ang object ng kanilang pag-ibig o pagmamahal ang Diyos. Pero ngayon, hindi na. Sa ating pong kapanahunan, mga kapatid, kadalasan makikita po natin at mapapansin natin na ang object ng pagmamahal ng tao ay ang mga bagay ng mundo. Amen? Diba? Bagay ng mundo. Nahuhumaling po ang tao sa kayamanan, sa katanyagan, sa karangyaan, mga kapatid. Amen. Wala pong bukang bibig sila, kundi kinakailangan kong kumita. Yan. Kinakailangan kong maghanap buhay. Hanap ka ng hanap ng buhay, ng ikabubuhay. Dapat ang hanapin mo yung Diyos na nagbibigay ng buhay. Amen! Mali po eh. Mali ang nangyayari na misplaced na nga po yung object ng desire ng tao. Amen. So, in sanctification, they are turned into a sweet order and harmony. The grief placed on sin, the love of God, the joy, the love on God, the joy on heaven. Para po sa atin, wala na pong pinaka-enjoyable. Yung nakapagbibigay po ng kagalakan sa tao, kundi yung pong mapa sa presensya ng ating Panginoon, which is heaven. Amen? Akala po natin, ang heaven, mararanasan lang natin kapag namatay na tayo.
Yung po kaagad ang unang papasok sa isipan natin eh. Di bali, pag namatay ako, sa langit naman ako eh. Pero dapat mong tandaan, kung nasaan si Jesus, nandoon ang langit. Amen! Amen. Woo! Hallelujah! Ngayon mga kapatid, ito ang katotohanan. Ang sino mang na kay Kristo ay nasa langit na. Amen! Yung feeling mo, nasa langit ka na. Sa kabila ng katotohanan na tayo ay nasa sanlibutan, but we are not a citizen of this world. Hindi po tayo mamamayan ng mundong ito. Tayo, ang ating pong citizenship is in heaven. Amen. So mga kapatid, kahit tayo naghihirap, kapag nasa sayo si Kristo, ang feeling mo, heaven ka. Amen. Kaya nagagawa mong ngumiti, kahit punong-puno ng problema. Amen. Amen. Parang hindi kayo kumbisido. Alam ko, ang dami natin problema. Pero, ayoko namang sabihin, tawanan natin ang ating problema. Baka naman tayo magbuang. Ngitian na lang natin ang problema natin. Amen. So, mga kapatid, regeneration is the awakening and enlivening of the spiritual heart. And sanctification is the ongoing work of recalibrating the affection to cherish what God cherishes. Amen. So ito po yung mga kapatid. Regeneration is the awakening. Ang paggising po ng alin? Ng ating mga espiritu. Amen. Yung magising ka sa katotohanan na ikaw pala ay anak ng Diyos. Amen. Sino ba dito ang nag-iisip na siya'y anak ng Diyos? Kahit nasa kasuotan kang pulubi, pero ang katotohanan, anak ka ng Diyos. Amen. Di ba? Pero ang katotohanan, walang anak ang Diyos na pulubi. Walang anak ng Diyos na nanghihingi ng kanyang kakanin sa araw-araw. Amen. Diba ang sabi nga ni King David, I had been young and now I'm old. Pero hindi siya nakakita ng anak ng Diyos na namamalimos ng tinapay. Amen. Lagi pong nasa isipan natin yan. Ang sabi ng Panginoon, kung ang mga ibon sa himpapawid, pinakakain mo, kayo pa kaya? Amen. Kung ang mga taga-sanlibutan inililigtas ng Diyos sa kapahamakan, kayo pa kaya? Amen. Lagi po nating tatandaan, ang kaparehong araw ay sumisikat maging sa masama at sa mabuti. Amen. Diba? So wala naman pong pinagkaiba eh. Pagdating po, kapag pinag-usapan po natin yung pangkalahatang biyaya ng Diyos, lahat po ay sinisikatan po ng araw. Mabuti man o masama. Lahat nababasa ng ulan kapag umulan. Diba? So, mga kapatid, pero sa mga anak po ng Diyos, doon po sa mga tao na nakaranas ng pagbabago dahil tayo po ay inihiwalay ni Jesus mula sa sanlibutan patungo sa kaliwanagan. Tayo po ngayon ay nagising na sa katotohanan. Amen? Kinakailangan magising ka sa katotohanan na ang tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. We are not a product of evolution. Amen. So mga kapatid, at dito po sa sanctification, kapag sanctification ang pinag-usapan, tayo po ay sumasailalim sa patuloy na pagbabago ng Diyos. At dito po, kinakailangan po nating i-recalibrate. Kumbaga, binabago po yung calibration po natin. Yung paraan ng pamumuhay po natin, binabago ng ating Panginoon. Amen. Although nagigising ka,
At sa paggising mo, gumagawa ka rin ng mga dapat mong gawin. Pero ngayon, dahil po, kinakalibrate ng ating Panginoon, binabago, nire-recalibrate ng ating Panginoong Diyos, isip po kagad natin, tayo kinakailangan humingi ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng prayer. Di ba? First thing first. Paggising sa umaga, manalangin sa Diyos. At hingin po natin yung wisdom ng ating Panginoon at yung priority ng Diyos sa buhay po natin. Although lahat po tayo may mga prioridad sa buhay, pero yung sinasabi ng Panginoon ang dapat maging priority natin lahat. Amen. Sino ba dito sa atin ang patuloy pa rin po na nagpe-pray ayon nga po sa napag-usapan natin oras ng pananalangin? Sino po ba ang nagbabasa pa rin ng Bible? Wala na. Pero ako po hindi naniniwalang sayang ang ginagawa ko tuwing umaga. Amen. Hindi po sayang yon. May mga tao, kahit hindi kabilang sa simbahan ito, na kapag nabasa po nila yung kinakailangan natin gawin, yung mga verses na kinakailangan ipanalangin, so tayo po lahat ay nag-pray. Amen. Ito po namang ginagawa natin ito ay para sa ating pagkakilala sa Panginoon. Kinakailangan po kasi, habang tumatagal tayo sa paglilingkod, lumalago naman tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. At tatanungin ko nga po, yung mga kabataan natin, gaano na ba natin kakilala si Jesus Christ? Gaano mo kakilala si Jesus? Baka iba pa yung Ama. Baka iba pa yung Espiritu. Kaya nga po, naisip ko po mga kapatid, panahon na, upang ang ating mga kabataan ay maturuan with systematic theology. Kinakailangan talaga may sistema ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi pwede yung padampot-dampot ka lang na ituturo mo sa Bible study. Kinakailangan may system. At kung sistema ang pinag-uusapan, dapat mauuna lagi ang Diyos. Amen. Bago natin pag-aralin ang tao, Diyos muna, sapagkat ang tao nilikha lamang ng Diyos. Amen. So sa regeneration mga kapatid, pag-uusapan natin yan kasi binabago tayo ng Diyos. Amen. Dahil kung ano yung minamahal ng Diyos, unti-unti na rin po natin ngayon namamahal. Amen. Then, and because we are becoming like what we worship, it is a critical work of grace in our hearts. So mga kapatid, ang pagbabago ko patungo sa pagiging katulad ng ating lumikha ay tinatawag po ditong critical work of grace. Amen. So hindi po magaganap ang pagbabago kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Yung biyayang nagbago ng ating pag-iisip at dito mga kapatid, na-convince ang puso natin. Amen. Naunawaan ng ating kaisipan ang salita ng ating Panginoon. At dahil po dito mga kapatid, tayo mismo na nakaunawa sa salita ng Diyos ay kumilos upang baguhin ang ating paraan ng pamumuhay. Sanctification is cooperation with God. Amen. We need to cooperate with God. Pag sinabing cooperate, we need to obey His command. Di ba? Pag hindi ka sumunod, hindi ka nakikipag-cooperate sa Diyos. Di ba? Tandaan po natin, nilikha po tayo ng Diyos with the ability to comprehend. Abilidad para maunawaan natin siya. Amen. At kakayanan upang gawin ang nais niya. Yan po yung pagkakalikha sa atin ng Diyos. At yan nga po ay isang himala. Amen.
Natutuwa nga po ako eh. Hindi ko po inaasahan na ito ang ibibigay ng Diyos na dapat po natin matutunan sa umaga nito. Pakibasa po. Philippians chapter 2, 12 to 13. Yeah. Kaya namin mga minamahal, tulad ng inyong puso pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. Yung pong salitang sikapin ninyo na maging lubos ang inyong kaligtasan, ibig sabihin yan, we must cooperate with God. Amen. Dahil pagsusikapan talaga natin, pagsusumikapan natin ang sundin ang kalooban ng Diyos. Sa totoo mga kapatid, mahirap sundin eh. Hindi ba? Lalo na sa mga kabataan na ang priority po nila maging in sila sa sistema ng mundo. Di ba? Kaya nga lang, dahil na-in ka, nilamon ka na ng sistema ng sanlibutan. Nasa isip mo dati, makikisama muna ako sa mundo, baka makaakit ako ng mga taga-sanlibutan. Pero ang katotohanan, ikaw ang naakit ng sanlibutan. Wala. Kung sa sarili lang natin, we cannot convince the world. Ang tangi pong makakapag-convince sa sanlibutan ay ang banal na Espiritu. Amen. The Holy Spirit which is in you, siya lang po ang pwede mag-convict sa sanlibutan. Amen. Kaya kinakailangan po ipamuhay natin. Gawin natin, isagawa po natin, ipaglaban natin ang katotohanan. Amen? Dahil hindi po totoong walang bayad ang katotohanan. May bayad po yan. Binabayaran natin yan ng pagsunod natin sa Diyos. Pero higit sa lahat, binayaran ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay ang ating kaligtasan. At dahil tayo po'y ligtas, ikaw ay nasa katotohanan. Amen. Sanctification is more than saying no to sin. So hindi lang po yung pagsabi natin na no sa kasalanan. Sasabi na natin, oh, binago na nga ako. Kaya ko nang tanggihan ang kasalanan. Yes, tinanggihan mo nga, pero wala ka namang ginawa para patunayan na ikaw ay nasa katotohanan. Sanctification says yes to holiness and glad obedience to Jesus. Amen. Ang totoong binago ng ating Panginoon, pwedeng ipagsigawan, Panginoon, susunod ako sa nais mo. Amen. Susunod tayo. Kahit na talikuran ka pa ng mga kaibigan mo. Dahil ang totoong kaibigan, hindi ka iiwan. Yan ang totoong kaibigan, hindi ka iiwan. Amen. Pag iniwan ka, hindi totoo yun. At meron akong kilalang tunay na kaibigan na hindi ka kailanman iiwan, ang ating Panginoon Jesus. Amen. Siya po yung tunay. Amen. Isang kaibigan ka lang dahil may pera ka. Kaibigan ka lang kasi may pakinabang sila. May pakinabang sila sa'yo. Pero pag down ka na, doon mo makikita ang tunay na kaibigan mo. Amen. Yung hindi ka iniwan, kahit malapit ka ng mamatay, nandoon ang kaibigan mo. Amen. Yan po ang gusto ko ipakilala sa inyo. Si Jesus, ang tunay nating kaibigan. Amen. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pinababayaan. Sanctification says yes to loving God and loving what He loves. Amen. Yun po yung mga totoong binago ng Diyos.
Nagagawa na po nating mahalin ang ating Panginoon, which is miracle. Di ba? Himala yun. Kasi dati ayaw mo naman sa Panginoon eh. Hindi mo siya love. Sa totoo lang. Sa bibig mo lang yon, sinasabi mo, mahal mo ang Panginoon. Pero mapapatunayan kung katotohanan ang iyong sinasabi kung ginagawa mo ang bawat sabihin mo. Amen? Diba? Mga kapatid, ang dami ko nang naririnig. Hindi naman ako nakakalimot sa Lord. Sinong Lord? Ano yung drug Lord? Ano? Yung landlord mo? Sinong Lord mo? Pag hindi mo nabigkas ang pangalan ni Jesus as your Lord, ibig sabihin, hindi mo pa siya lubusang kilala. Lagi tayong Lord eh. Si Papa God, ano yun? I hate these words. Sa totoo lang, ayaw na ayaw kong marinig yun eh. Si Papa God, ano yun? Parang walang conviction sa mga salita. Diba? Nasaan yung fear and trembling natin kapag binibigkas ang pangalan ng Diyos? Yan po yung sakit ng iglesia ngayong panahon na to. Wala na po yung paggalang sa pangalan ng Diyos. Amen? Diba? Tinatawag na lang ang Diyos na bro. Diba? Ngayon pong panahon, lagi ko natin tatandaan, ginawa na pong napakadali ang kaligtasan ng mga mangangaral sa mga pulpito. Itaas mo lang ang kamay mo, tanggapin mo na si Kristo, ligtas ka na. Mali po yun, mga kapatid. Hindi ang biblikal na katuruan ng kaligtasan. Hindi ko pa nga alam eh, na ikaw ay papa sa impyerno. Ngayon, alam mo ako, ligtas ka. Paano natin hahangarin ang kaligtasan kung hindi naman natin alam na tayo pala ay mga convicted na mga sinners at ang ating destinasyon ay hell? O diba? So paano mo ngayon hahanapin si Jesus? Walang taong naghanap sa Diyos. Tandaan niyo yan mga kapatid. Ayon sa Biblia, walang tao na naghanap sa Diyos. It is God who sought us. Siya ang naghanap sa atin. Amen. Kaya mga kapatid, sa sanctification, sa pagbabago, unti-unti nauunawaan na natin yan, mga kapatid. At dito, namamahal na natin ang Diyos nang higit pa sa buhay natin. At natutunan na rin natin mahalin yung mga taong minahal din naman ng ating Panginoon. Sanctification is about retaining our delights. Amen. Hindi ang retaining, retraining yan. Nire-retrain na. Wow, pakibago. Retraining. Okay. Nire-retrain yung ating mga gusto. Kasi dati gusto natin kasalanan eh. Di ba? Ngayon, nung tayo po ay tinuruan ng ating Panginoon, niretrain tayo ng ating Panginoon, siya na ngayon ang object ng ating delight. Amen? Natutuwa na tayo na araw na naman ng linggo. Amen? Amen. Umulat bumagyo. Sabi nga po na rin Valera, ayos na. Dahil hindi naman kayang hadlangan ng bagyo eh. Yung ating ginagawa para sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Pakibasa nga po, Romans 6:19. Then proceed to 22. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paano pinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Suko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal. Diyan mo na Sister Jenny sa 19 muna. Di ba may nabanggit ka na ang kasalanan ay palala ng palala? Sino ba sa atin ngayon ang malinaw ang kaisipan na nare-realize na natin
na ang mundo ngayon ay palala ng palala sa kasalanan? Amen? Na kung saan ang kasalanan ngayon ay nagiging okay na sa mga tao. Di ba? Tanggap na kasi ng lipunan eh. Dati, nakatago sila. Pero ngayon, lantara na. Dati, ang mga hold-upper, nagtatakip ng mukha. Nakikita niyo ba yun? May mga panyo pa sila, mga tulisan. May mga panyo sa mukha. Hiyang-hiya sila sa kanilang ginagawa. Pero ngayon, hindi na. Kahit yung pagpatay, nilalive pa sa FB. Di ba? Yan ang kabaliwan ng mundo. Mga kapatid. Ano, gagaya pa ba tayo sa sanlibutan? Dapat nare-realize na natin yan. Sino ba dito ang laging hawak cellphone? Yun, sa labas. May nagtataas pa ng cellphone. Oh, di ba? Laging hawak cellphone. Pwede ba? Bitawan yan. Kasi nung ipinanganak ka, wala kang dala-dalang cellphone. Di ba? Noong kapanahonan natin, mga kapatid, nagpapahalata ka, pastor, ha? Matanda ka talaga. Walang cellphone. Pero masaya. Amen? Amen! Masaya! Masaya naglalaro sa ulan ang mga bata, ha? Kakanta ka pa ng buhos na ulan. Sakit na taulan. Oh. Ngayon ano? Mga bata pag umuulan, hawak lahat cellphone, eh, kanya-kanya. Mabuti na, walang pasok. Amen! Wala daw pasok. At mabuti sa kanila yon. Naabangan niya yung announcement. Kaya atat na atat tayo sa announcement Bago daw umalang announcement. ni Sec. Ni Secretary Remulla. Dati ni Go. Ngayon, secretary na siya. Oh, di ba? Inaabangan lagi na ng mga kabataan dito sa Cavite, ng mga mag-aaral. Go, ba't ang tagal? Oh, di ba? Pero ngayon, iba na ang nagugustuhan natin, magbasa ng Biblia. Amen! Hindi na mga cellphone nyo kung meron ba mga Bible application na. Meron. Ang tanong, ginagamit ba? Minsan. O, di ba? Minsan lang po. Mga kapatid, tandaan po natin. Pakibasa nga, Sister Jeneline 22. Ngunit ngayon, pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Ang natangulin niyo isang buhay na banal at ang pupuan niyo buhay na walang hanggan. So gusto ko pong bigyan ng din yan. Slaves of God. Kasi parang allergic po tayo sa salitang alipin eh. Ako po hindi. Kaya nga po, bukang bibig ko po yung alipin. Ako'y alipin ni Kristo. Yung iba hindi nila ginagamit yung alipin eh. Malingkod lang daw sila. So, wala na pong hihigit pa dito eh. Slaves. Amen. Pag sinabing slave, wala kang magagawa. Hindi ka pwedeng magreklamo sa nagmamay-ari sa'yo. Ang slave, mga kapatid, pag-aari yan. Which is the proper term dapat na ginagamit ng mga Christians, mga kapatid. We are all slaves. Dahil tayo po'y pinili ni Kristo. At ang bayad, dugo niya. At hindi, no? Dugo. Pag pinag-usapan ng dugo, ang dugo ang nagbibigay buhay sa tao. Na ang ibig sabihin, buhay ang ibinayad ng ating Panginoon. Para tayo na mga patay sa kasalanan, mabuhay sa katuwiran ni Kristo. Amen. Mga kapatid, God's holiness is reflected in His beauty and desirability. Mga kapatid,
ang kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Okay. Paul, ibalik mo na. So, ay makikita po sa kanyang kagandahan at sa pagiging kaibig-ibig niya, desirability, mga kapatid. It is His utterly unique divine essence. Sabi nga po ni John Piper. Si John Piper po ay isang pastor sa Amerika na isa po yan sa mga nagbigay po ng encouragement din sa akin para lalo pang magpumilit na matutunan ang katotohanan ng ating Panginoon. John Piper, John MacArthur, R.C. Sproul. Yan po yung mga binabasa ko. Kasi kahit na po sila Trinitarian, hindi ko po tinitingnan yung pagiging Trinitarian nila. Dahil sa totoo mga kapatid, mas malalim po ang kanilang mga aral kaysa sa mga oneness. Pero ina-apply ko po yung pagiging oneness Pentecostal po. Amen. Kaya nga, kumbaga, kasi ang Christianity, nadidivide po sila sa oneness and Trinity. Yung paniniwalang Trinidad at iisa lang ng Diyos. Yung po naman ang divide sa Christianity. Pero, huwag po nating isipin lagi si Calvin. Kasi si John Calvin, nag-aral ng salita ng Diyos. At yun ang nakita niya. Yun ang naunawaan niya, ang pagiging Trinity ng Diyos. Pero, ito naman pong si Sibelius. Then, marami naman pong mga advocates po ng oneness. Sila Miguel Servetos. Sila po yung mga sinauna. Ka-contemporary po si Miguel Servetos ni John Calvin. At dahil nga po, si Miguel Servetos ay isang Spaniard. Spanish po siya. At ang kanyang paniniwala, iisang Diyos lang. Walang Trinity, kaya pinapatay po siya ni John Calvin. Pero nakita ko po dito mga kapatid. Ito po yung kanilang kaunawaan lang patungkol sa kanilang binabasa. Pero, ang Diyos talaga ang dapat po natin kausapin kung ano nga po ang katotohanan patungkol sa Kanya. At ako po'y naniniwala na ang Diyos naman po ay hindi tayo bibiguin. Ipapahayag niya. Kaya, dito po sa church na ito, ang aral po natin, we believe in one God. And our God is the Lord Jesus Christ. Wala na pong ibang Diyos. We don't believe in the Trinitarian doctrine which John Calvin sponsors, mga kapatid, hindi yan. Pero, itong mga pastor na to, iba po sila kung mag-isip. Huwag na lang po natin kunin yung mga maling aral nila patungkol sa Trinity. Pero, pag ibang mga subject, halimbawa, predestination, naniniwala po ba kayo na tayo po ay pinili talaga ng Diyos bago pa tayo ipinanganak? At hindi tayo ang nagdesisyon para tayo maligtas, kundi ang Diyos na siyang pumili sa atin ang tumawag sa atin. At ang kanyang pagtawag ay sa pamamagitan ng kanyang gospel, ng kanyang ebanghelyo. Nung marinig natin ang gospel, tayo po ay hinipo. Amen? Nangusap sa atin ang Holy Spirit, which is the Spirit of Jesus Christ. Amen? Kaya nga po, ang Holy Spirit, kung hindi nyo alam, Espiritu po yun na Jesus na nasa sa atin ngayon. Kaya, the Spirit will teach us in all the truth. Siya po ang nagtuturo sa atin sa lahat ng katotohanan. Amen. Amen. Kaya tayo ngayon natututo ng katotohanan dahil nasa atin ang Espiritu ni Cristo. Maliwanag kasi ang pangako ng ating Panginoon. Hindi ko kayo iiwan. Amen. I will not leave you orphan.
Hindi ko kayo iiwan ng ulila. So, paano yun? At sabi niya, ako iaakit sa langit at uutusan ko ang Espiritu. Uutusan ang Espiritu, sabi. Kaya sa isip naman nila, ng mga Trinity, magkakaiba nga silang persona. Iba yung Trinity, ay iba yung Spirit kay Jesus Christ. Kasi uutusan niya doon eh. Pero, pansinin nyo, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwang ulila. Ako'y paparihan, sabi ng Panginoon. The Spirit will teach us in all the truth. So paano makakapagturo ang Espiritu sa lahat ng katotohanan? Hindi ba si Kristo ang katotohanan? John 14:6, sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. So He is the truth. If He is the truth, He can teach us the truth. Amen. So maliwanag po yun. Kaya yan ang gusto ko na sa pulpitong ito, pagtuturo talaga. Teaching dapat. Amen. Kasi mahalaga matuto po ang mga nakikinig sa katotohanan. Okay. So, God's holiness is drawing, pulling, tagging us with splendor, mga kapatid. Pakibasa nga po, Psalms 29 verse 2. Purihin ang kanyang walwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Give unto the Lord the glory due to His name. So ibigay natin sa Panginoon yung kaluwalhatian na angkop o karapat-dapat sa kanyang pangalan. Amen. So kung pumapalakpak ka lang na ganito, para magang, Lord, ganito ka lang. Di ba? Dapat, kung papalakpak tayo sa Panginoon, bigay todo na, mga kapatid. Di ba? Pag nanonood na tayo ng basketball pag nakashoot yung paborito nating player, talagang tumatalong pa tayo. Ang Panginoon, higit pa doon, mga kapatid. Kaya nga napagkakamalan tayong mga sira, mga liuba. Sabi ni Yorme, binabalikan ko yung bani. Diba? So, worship the Lord in the beauty of His holiness. Bakit beauty? Bakit maganda ang pagiging holy? Kasi wala siyang katulad. Amen! Kaya nga pag sinabing holy, bukod tangi ang ating Panginoon. Wala siyang katulad. Di ba? Asan ang mga singer natin kanina? Wala kang katulad. Walang katulad ang Panginoon, Sister Kim, di ba? Habang inaawit natin yung talaga, mga kapatid, sobra-sobra ang kagalakan ng ating kaluluwa. Amen? Well, alam na alam ko sa sarili ko, ang Diyos walang katulad. Amen? Wala siyang katulad. So, sa wicked, sa mga taong makasalanan, sa mga taong masama, ang kabanalan po ng Diyos ay nagiging rebellion sa kanila. Galit sila doon sa pagiging banal ng Diyos. But for the awakened, doon sa mga ginising na, the great works of regeneration and sanctification bring true spiritual delight to the whole. Amen. So nakita niyo mga kapatid, sino ba ang galak na galak sa Panginoon? Siyempre, yung mga gising na. Amen. Yung mga na-born again na. Yung mga tinawag, pinili ng ating Panginoon at pinagkalooban ng buhay. So ang kanilang delight, ang kanilang kagalakan, ang kanilang kasiyahan ay nasa Panginoon na. Amen. Siguro naman, sa Miyerkules, sa online natin, madami na tayong makikinig. Amen! Sa Bible study natin. Nagtataka nga ako, bakit walang youth? Pastor, may pasok kami. Lahat ba? Panghapon? Baka nang bay pang umaga, pwede rin makinig. Diba? Mag-aral tayo. Alas 3 naman yun 3 o'clock, Wednesday, midweek Bible study natin.
Pray lang. Kung talagang ang kagalakan yun nasa Panginoon, dadalo ko yun. Amen. Okay. Next part. The work of sanctification is rooted in the miracle of God, who moves our affection from sin that looks appealing to the delight in God's will and sincere obedience. So mga kapatid, ang gawain po ng sanctification sa buhay ng isang Kristiyano, so ang ginawa po ng pagbabago ng Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay, ito po yung nakaugat sa himalanga po ng Diyos sa ating mga buhay. Na kung saan itong himalang ito, binago niya yung damdamin natin. Dati, naka-attach tayo sa mundo. Para bagang yung detachment sa mundo, ang hirap. Kasi marami ka talagang iiwanan. Tama? Iiwanan mo yung mga katropa mo, yung mga kapwa mo marites. Amen? Yung mga kapwa mo marisol. Iwanan mo na lahat yun. Amen. Ngayon, pero hindi mo lang iiwanan yun. Dahil ang Diyos naman magpo-provide sa'yo ng mga bagong kaibigan mo. Kung may iniwan ka, merong kapalit yun. Bibigyan ka ng Diyos ng mga kapatid mo. Amen? Kapatid na makakasama mo, kapatid na magpapaalala sa'yo, kapatid na dadamay sa'yo, at kapatid na manangalangin para sa'yo. Tanungin nyo nga yung mga kaibigan nyo sa sanlibutan, pinagpapin nyo ba ako? Ano yun? Ano yun? Napaka-weird mo? Ano yun? Prayer? So baka hindi nang alam ng mundo yung prayer eh. Diba? Ang alam na lang po nila yung incantation. Ano yun? Mga chant nila. Amen. Diba? Chanting. Yun ang alam ng sanlibutan. Pero yung prayer, mahirap. Amen. So, sabi nga po dito, pakibasa po, Psalms 1 verse 2. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Sinubulay-bulay niya ito araw at gabi. Yan. But his delight is in the law of the Lord. So nagkaroon na po ng transition. Dati gusto natin ang sanlibutan, pero ngayon, ang ating kasiyahan na ngayon ay sa kautusan ng ating Panginoon. And in His law, He meditates day and night. So pinagbubulayan. So yung pang mga nababasa natin Word of God, pinagbubulayan ba natin? Meditation ay iba po sa prayer. Magkaiba yun, ha? So dapat kaya natin i-differentiate yun. Dapat pwede natin maibigay yung definition ng prayer, then i-define din natin yung meditation. So dito po, kung gusto nyo talaga matuto, tawagan nyo lang ang mga elders, o kaya si pastor, tawagan nyo na lang. Pastor, meron akong tanong. Yan. Magtanong po tayo. Hindi kung kani-kanino. Magtanong tayo sa elders, sa pastor, kumbaga, o kaya higit sa Panginoon tayo magtanong. Dahil siya ang maraming alam. Dahil si pastor, nagtatanong din yan sa Panginoon. Okay. Psalms 40 verse 8. Nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Eto na. So nagkakaroon na po ng, ng pagbabago. Nagkakaroon na po ng shift. Dati, nasisiyahan lang siya. Pero ngayon, ang kanya ng kasiyahan ay gawin o isagawa ang kalooban ng Diyos. And your law is within my heart. At ang kautusan daw ng Panginoon ay nandito na sa puso natin. Amen. So, from dito, itinago natin dito. Diba? Siyempre, dito muna. Dahil nakita ng mata, pasok sa isipan. So, from isipan,
Idideposito natin sa puso natin. Kaya dyan na mananahan sa puso natin ang kautusan ng ating Panginoon. Amen. Kasama ng ating Panginoon na nananahan sa ating mga puso. Amen. Kasi pareho lang naman yun eh. The Word in Jesus Christ is the same. Si Jesus ang salita. Tama? Kaya yung salita ng Diyos dapat itago sa puso kasama ni Jesus. Amen. Then, Psalms 112 verse 1. Purihin si Yahweh, mapalad ang tao na kay Yahweh ay gumagalang at taus-pusong sumusunod sa kanyang kautusan. Blessed is the man who fears the Lord. Mapalad ang tao na may takot sa Panginoon, na ang kanyang kasiyahan ay nagiging dakila dahil sa mga kautusan ng ating Panginoon. So sa tuwing nababasa natin, sa tuwing napapakinggan natin, yung utos ng Diyos, ito po yung nagiging kagalakan. Sino ba sa mga anak ang natutuwa na marinig yung utos ng nanay nila? Di ba? Lahat tayo na kasi mamot. Utos na naman! Di ba? Bakit tayo nakasimangot sa utos? Hindi niyo ba alam na yung utos na yon ay dapat doon tayo natutuwa? Kasi hindi tayo bibigyan kung alam ng ating magulang na hindi natin kaya. At hindi ka bibigyan kung hindi ka na anak. Amen? Di ba? Sino ba ang uutusan? Siyempre yung anak. Mali lang kasi tayo ng perception. Lagi. Galit na galit tayo sa utos, pero dapat tayo matuwa sa utos kasi yan ay patunay na anak ka. Dahil kaya ka inuutusan dahil may tiwala sa iyo na magkagawa mo. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sanctification is a miracle because it's a matter of affection, and this is where the battle is fought. Amen. Kaya nga ang labanan nagaganap po sa puso ng tao. Kasi dito po nagpapasimula ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen. Amen. Kaya labanan. Sabi ng mundo, ako ang mahalin mo. Sabi ng Panginoon, di ba ako dapat ang mahalin mo? Ang mundo ay binibigyan ka lang ng ikinabubuhay. Pero ang totoo, hindi pa rin talaga eh. Pero sino pa nagbigay ng buhay? Hindi ba ang Diyos? Kaya dapat natin bigyan ng importansya at prioridad ang Diyos. Amen. Dahil lahat sa Kanya nang gagaling. Amen. Amen. Kaya ito nga po labanan. So, Puritan John Fabel understood this point. At dahil nga po naunawaan ng Puritan na si John Fabel, o Fabel, kasi English po ito eh. Kaya binalikan niya po ang Garden of Eden. At siya'y sumulat, what is sin but the corrupt and vitiated? Pag sinabi kong vitiated, sira ang ibig sabihin niyan, destroy. What is sin but the corrupt and vitiated appetite of the creature? Diba? Sira na kasi ang panlasa ng mga tao. Sira na pati pang-unawa ng tao. Amen. So hindi lang sira, corrupt pa. Pag sinabing corrupt, bulok, diba? Corrupted na yung appetite ng tao. The things that are earthly and sensual, ito na yung nire-release natin. Relishing more sweetness and delight in them than in the blessed God. So ang tao, masyado nang nahumaling sa bulok at sirang panglasa ng tao. Nakita natin sa mundo ang sensuality. Pag
sinabing sensual, may kinalaman po ito sa 5 senses ng tao. Di ba? Siyempre tao, so affected po tayo ng 5 senses na meron tayo. Kaya ang tao ay nagiging sensual, mga kapatid. At dito po nakikita po natin sa mga bagay ng mundo, sweet ito sa atin panlasa. Ang sarap makisama sa sanlibutan. Yan ang sabi natin. At nagagalak tayo sa kanila. Sa halip na sa Diyos tayo makasumpong ng tunay at totoong kagalakan. Amen. What is sanctification but the rectifying of this inordinate affection and placing them to their proper object? So pag sinabi pong rectify, itinatama na po natin. Yan. Sa pamamagitan po ng pagbabago ginagawa ng Diyos sa atin, na itatama na sa atin yung ating pong affection, yung ating pong mga nagugustuhan. Dati, inordinate yan. Mali ang mga bagay na nagugustuhan natin. Ngunit ngayon, dinadalan tayo sa tamang object. Sa Diyos. Amen. Ngayon, siguro dalawang beses na nakita nyo ang salitang Puritan sa ating pong pangangaral ngayon. So pag sinabi pong Puritan, ito po ay mga English na Protestante. Sila po yung mga tao na masyadong istrikto sa mga prinsipyo ng moralidad. Kaya ang tawag sa kanila, moralist, mga kapatid. Sila po yung mga English Protestant noong 7th, 16th, and 18th century. Tawag po sa kanila, Puritan. At ang pinakabantog pong Puritan na aking pong nabasa na, si John Bunyan. Amen. So si John Bunyan, although hindi ko pa nabasa lahat ng mga sinulat niya, pero meron na rin pa ako nabasa ilan sa mga sinulat niya. Isa po ito sa mga kilalang Puritan. At sila po, itong mga Puritan na ito ay they believe in a holistic Christian faith. Pag sinabi pong holistic, mga buo. Amen. Hindi po dampot-dampot, hindi hati-hati, kundi buo na pananampalatayang Kristiyano. Applying the gospel truth sa kanilang kaunawaan, maging sa kanilang nararamdaman at sa kanilang mga kapasyahan. So they apply the gospel truth in their understanding, in their affection, and in their will, mga kapatid. They demonstrate preaching and writing by applying the scripture in their lives. Kinakailangan po, para maipakita mo na ikaw ay Puritan, dapat yung sinasabi mo, yung ipinapangaral mo, dapat ginagawa mo. Amen? Pero ang dami ngayon mga ngaral, hindi ginagamit ito eh. Diba? Ang sabi ng Bible, huwag kayo mag-impok ng kayamanan sa lupa. Pero bakit nagpapayaman sila sa lupa? Diba? Yan ang tanong ko lang. Sa isip ko yun, tinatanong ko ang sarili ko. Diba? Sabi ng Biblia, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Pero ang daming pastor, ang yayaman, ang daming miyembro nila, mahihirap. Bakit? Sasabihin nila, blessing yan, Brad. Blessing. Blessing nino. Amen. Pero kung totoong blessing na galing sa Diyos yan, hindi nga hayaan ng Diyos na mayroong pamilya dito na walang kakainin mamayang gabi. Amen. At kung ang pastor na yon ay totoong pastor ng Diyos, hindi po siya ng Panginoon. Sasabihin sa kanya, puntahan mo yun, kapatid mo. Suumin mo yung squatter area, doon siya nakatira. Wala silang makakain ngayong gabi. Gagawin ba ni pastor yun?
yung pastor, dati, nakapaa, pero ngayon, nakaditok-tok na. Tapos, ang halaga ng sapatos, mga 20,000. Hindi pwedeng isuong sa putikan. Samantalang, ang pastor na ngayon, nakamaong-maong lang yan. Pwedeng ilusun sa bahayan. Ano ba naman itong sapatos na ito kung hindi ko ilulun sa putikan? Amen? So, ang sabi, mga kapatid, sabi ng Panginoon, mahirap na kasi magsalita. Maraming mau-open kapag ipinost natin. Mapapanood nila yan. Kung panonood nila. Pero palagay ko wala kang nanonood. Kasi kung titingnan ko yung view, walang nag-view, mga kapatid. Nakakalungkot na. Na ang katotohanan, ini-ignore na lang. Kasi hindi naman ako sikat, siyempre. Sabi nga, falsifikado ka nga eh. Wala kang lisensya. Yes, totoo. Kung lisensya pag-uusapan, wala akong lisensya galing sa tao. Pero hindi ko ginusto na maging pastor. Amen. Ang totoong lisensya ko galing sa Panginoon. Amen. Papel lang yan eh. Pwede naman tayong kumuha kung gusto natin. So mga kapatid, hindi batayan na ikaw ay license para ikaw ay mangaral ng katotohanan. Dahil ang totoo mga kapatid, yung mga license, hindi naman nangangaral ng katotohanan. Amen? Amen. They just manipulate the people. Kaya nga ang dami. Pag-akit nila sa tao, blessing. Amen? Pag-akit nila sa tao, kagalingan sa inyong mga karamdaman. Which is not biblical. Dahil kung totoo na ang pastor na ay nagpapagaling, ang dami nang may sakit ngayon sa mga ospital. Di ba? Kung ako, bibigyan ng Panginoon ng ganitong kakayanan na kapag pinatungan ko ng kamay, gagaling, pupunta na ako sa ospital. Lahat ng nandoon sa ICU, ipagpipray ko sila para gumaling. Di ba? Yun ang totoo. Pero wala eh. Dahil hindi naman yan totoo. Diba? Claim lang nila. Ngayon, ang palusot nila, pag hindi ka gumaling, you lack faith. Kulang ka sa pananampalataya, kapatid. Diba? Siguro napanood nyo na yung ibang mga pastors. Kung tukuyin ko na dito, total tayo lang naman. Yung mga prosperity gospel preachers, kung sino-sino. Number 1, Joel Osteen. Number 2, Benny Hinn. Siya yung, lahat kayo tutumba. Sabi ko, subukan na kaya ako. Mapapahiya siya sa akin. Kung ako matutumba. Diba? Kaya natutumba may taga-salo eh. Nasa libon. May taga-salo. Kapag hinubad na yung Amerikano na, igagalo, tumbahan yung mga tao. Sabi ko, wow, ang galing. Yan pa yung, may apostol ba si Kristo na gano'n ang ginagawa? Wala. Diba? So nangangaral talaga. Sa pangangaral, doon, nagkakaroon ng epekto ang salita ng Diyos. Kaya nga, faith cometh by hearing and by hearing the word of God. Nabubuo sa pakikinig ng salita ng Diyos ang pananampalataya ng tao. Kaya nga mga kapatid, tuloy tayo. Muna napalayo ako.
So, progressive sanctification. So, pag sinabi kong progressive, so lahat po ay nagbabago. So, ongoing po ang transformation natin lahat. Ongoing po yung sanctification natin. So, progressive sanctification is the undoing of our lives of the tragic appetite for the forbidden that we inherited from Adam and Eve. It is, at its root, sanctification is a miracle and ongoing process of emptying sin of its pleasure and allurement and the deepening of our delight in holiness and obedience. It is an ongoing process and fight. So pag sinabi pong sanctification, tuloy-tuloy na proseso at labanan yan, mga kapatid. Pakibasa, Ephesians 1:4. Right. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. So ito po yung katotohanan na sinabi ko kanina. Bago pa ginawa ang mundo, tapos na ang aklat ng buhay. Nandoon na ang pangalan mo. Kasi pinili ka na niya before the foundation of the world. That we should be holy and without blame before Him in love. So yun po yun. Kaya ako naniniwala sa predestination. Kasi bago ka pa ipinanganak, nakita ka, pinili ka na ni Jesus. Amen. Nakita ka na niya. At pinili ka na. Sa pagpili, mga kapatid, hindi dito tinitingnan kung mabuti ka o masama ka. Naalala niyo ba yung kambal? Si Esau, saka si Jacob. Nasa sinapupunan pa lang, pinili na kaagad ng Diyos yung kanya. Sino yung kanya? Siyempre, ayaw niya kay Esau eh. Ang gusto niya, si Jacob. Kahit si Jacob, mandaraya. Diba? Dinayaan niya si Esau eh. Dapat si Esau ang pangalan. Inatak niya, hinawakan niya sa paa. Oh, nabasa niyo ba yun? Mandaraya. Ang pangalan, Jacob. Mandaraya yan. Ang meaning niya, mga kapatid. Kaya pinalitan ng Panginoon, ang pangalan ni Jacob, ginawa siyang Israel. So, kasi para nga malayo, ibig sabihin, para ma-establish, maitatag yung Diyos na siyang pumipili. At ang Diyos po natin ay sovereign. Siya po yung makapangyarihan, dakilang makapangyarihan. Hindi natin siya pwedeng diktahan. Lord, ito ang gusto ko. Kaya tayo nagpipray. Pinipilit natin ang Diyos sa prayer po natin. No. Ang aral ng Bible ay ito. Pray according to the will of God. Amen. Manalangin ka ayon sa gusto ng Diyos. Hindi sa gusto mo. Kaya nga, sa pagpe-pray natin, we ask God. We are just asking God. Diba? Nakikusap tayo sa Diyos. Panginoon, ito sana gusto ko eh. Kaya lang, ikaw pa rin naman ang magkapasya. Kung anong gusto mo, magiging gusto ko na din. Amen? Dapat ganun ang prayer ng mga Kristiyanong nakakaalam ng katotohanan. Then, puntahan na po natin. Philippians 1:6. Natitiyak ko ang mabuting bawang pinasukan sa inyo ng Diyos ay kanyang tutusin hanggang sa araw ni Yesu Cristo. So, meaning to say, mga kapatid, ito na ha. Ito na yung pinaka-climax dito. Yung pinasimulan ng Diyos na pagbabago sa buhay mo, kaya niyang kumpletuhin yan, kaya niyang tapusin hanggang sa katapusan ng buhay ko na. Amen? Yung gusto mong maging mabuti ka, gagawin niya yan, magiging mabuti ka. Manatili ka lang sa Kanya. Amen? Just remain, just abide in Him. Amen? At siya'y mananatili din sa'yo. Sabi nga po dito, being confident of this very thing,
that He who has begun a good work in you, sa iyo, gumagawa ang Panginoon sa buhay mo ngayon, at yan ay tatapusin niya hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? So hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Hindi siya nangangako lang. Yan ay katotohanan na dapat po natin panghawakan. Amen. Then conclusion na po tayo, mga kapatid. A sure mark of Spirit's work in our lives is evidenced when we rejoice in what God rejoices in. Amen. Ang totoo daw ng tanda ng gawa ng Diyos sa buhay mo ay pinapatunayan o pinatututuhanan ng ating kagalakan sa mga bagay na kinagagalakan ng Diyos. What God rejoices in, tayo rin naman dapat matuwa. Amen. Kung natutuwa ang Diyos sa paggawa ng mabuti, dapat gumawa tayong lahat ng mabuti. Kung natutuwa ang Diyos sa pagbibigay, dapat tayong magbigay din. So hindi ko sinasabing magbigay kayo ng offering, ha? Magbigay kayo ng inyong panahon sa Panginoon. Amen. So our hearts are alive and awake to delight in what brings God delight. Dapat daw yung mga puso natin buhay na buhay at gising na gising, mga kapatid, sa kagalakan na ito'y maibigay natin sa Diyos na nalulugod sa ating pinagagalakan. Amen. There is no higher purpose in our pursuit of holiness than to align ourselves with God's nature and will, fostering a closer relationship with Him and reflecting His character in our lives. Mga kapatid, wala nang higit pa sa pinakamataas na layunin ng Diyos sa ating mga buhay kung bakit kinakailangan po natin patuloy na magbago ng ating kalooban ayon doon sa kalooban ng Diyos. Dapat naka-align tayo sa nature ng ating Panginoon at sa kanyang kagustuhan. Fostering a closer relationship na kung saan ito po'y maghahatid sa atin ng mas malapit na kaugnayan sa Diyos. At kapag tayo po'y malapit ang kaugnayan sa Diyos, magre-reflect sa buhay po natin yung karakter ng ating Panginoon. Amen. Makikita sa atin si Kristo. Amen. Manalangin na tayong lahat. Tingnan natin. Sa mukha ba ganito makikita si Kristo? O iba ang nakikita? Hindi si Kristo ba? Kayong kalaban ni Kristo ang nakikita sa atin. Diba? Eh kasi naman kung magsuot ka ng shirt, napaka-iksi. O diba? Dapat ipakita na po natin, bago na tayong lahat. Amen. Sa paraan ng pamumuhay at sa lahat ng aspeto ng pamumuhay, dapat makita ang pagiging iba ng mga Diyos. At yan ang ibig sabihin ng holiness. Amen. Tayo po tayong lahat ng mga kapatid. Yun pong mga nasa labas, pwede na po tayong pumasok dito at muli ay sama-sama tayong dudulog sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa napakagandang balita.